Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik ang nag-iisa ninyo nagmamagandang Collegiate Guides upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol po sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan at ganun din po sa mga chismis sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button na nasa baba para maging updated ka sa mga chika na nasasagap po natin araw-araw at pakidamay na rin po ng notification bell para naman po kayo ay ma-notify kapag may mga bago po tayong reaction videos. So, eto na nga guys, para sa gabing ito, nais ko po munang pag-usapan natin ang ilan sa mga kaganapan kanina sa Itbulaga, lalong higit po sa mga nanood ng Rewind the Comeback Stage. Marami po nag-aabang niyan sapagkat ang mga naglalaban or ang naglaban-laban nga po kanina ay eto pong abstract dancers. Sayang lang no kasi hindi po kumpleto sila kapag sumasayaw. Parang ang saya po pagka kumpleto po sila no. O yung kahit isa lang or dalawa lang yung kulang dahil sa mga personal reasons. Pero yun nga, mas maganda sana kung 5 pataas yung nakakasayaw po sa kanila. Anyway, balik nga po tayo. Abstract dancers, Polycosmic Teen Squad, at ang Street Boys. So, ang pasok nga po kanina ay ang Abstract Dancers and ang Street Boys na sikat po talaga noon. Well, actually, lahat po sila tatlo ay napakagagaling. Ang mga netizen nga or ang mga nanood kanina, yung mga nabasa ko pong mga nag-tweet, sabi nila, parang ang hirap daw pong may malaglag doon sa naglaban-laban kanina, may malaglag. Pero ayun nga, congratulations pa din sa Abstract Dancers at sa Street Boys. Ganun pa man, sabi nila, feeling nila dahil sa sobrang husay ng labanan po talaga kanina, as in, parang ang magtatapat po talaga sa grand finals ay ang Abstract Dancers at ng Street Boys. Pero kahapon naman, doon po sa post ng TVJ sa kanilang official Facebook page, doon sa mga nagtumbling, may nagko-komento doon na feeling nila ang magtatapat po naman ay ang abstract at ang kids work. So kayo ba guys, ano ang palagay nyo? Sino kaya ang magtatapat-tapat? And ayun nga ang hiling ko po, sana pagdating po ng grand finals, mabuo po yung kanilang team or kahit halos mabuo lang para po maganda at para po matuwa syempre yung kanila pong mga fans. Kasi ang muli pong makatungtong po sila, muli pong makapagsayaw, ay masayang masaya na yung mga fans po nila noon, mga tagahanga po nila noon, lalo na kung makikita po silang halos kompleto, hindi ba? Parang reunion, ganon. Anyway, finally, ipinasilip na nga po ng Itbulaga ang behind the scene ng Barangay Cinema ang lihim ni Mayor Jose. So, alam ko marami po ang nag-abang nito kanina. Kagabi pa lamang po, pinopromote na po natin yan. And ayun nga, halos teaser pa lamang po yung kanilang inilabas. And kaabang-abang po siya, mukhang nakakaiyak po. Parang napakaganda pong istorya. So, si Yan pala po ay kasama dito. Meron po siyang participation dito sa Barangay Cinema ng Itbulaga. Ayan, siya po ay anak nitong si Mayor Jose and mukhang dito po iikot ang istorya na tungkol nga po sa acceptance, sabi nga po ni Rupa Gutierrez. Anyway, ayun nga, dahil sa behind the scene na ipinasili po ng Itbulaga, kanina, meron na po ba kayong kutob kung ano itong lihim ni Mayor Manalo? Hindi kaya meron ding tinatago itong si Mayor Manalo sa kanya pong pagkatao, pero dahil sa sobrang hiya, wala pong tumanggap sa kanya, ito po't pinaninindigan na lamang po niya at hanggang sa makabuo siya ng pamilya. Ito lang naman po yung palagay ko dito. So,
Kung ganon ay nakakaiyak po talaga yung magiging istorya nito. Mukhang napakagandang istorya mga Kadabricad. So abangan po natin yan, malapit na. June 29, kaya wag po nating palalagpasin yan mga Kadabricad. Anyway, sabi nga po dito dahil meron po na naman na special na presentation ng Itbulaga para po sa Father's Day special. Meron po tayong nabasa ditong post na kung saan ang sabi niya, akala ko ba lugi na daw. Bakit nakakagawa pa ng ganito kagandang story presentation? Dahil di umano mababa ang ratings. Tapos nakiusap pa yung gahama na content provider na kahit for 1 month lang para ipalabas rin yung B blank show nila sa isa pang channel. Bakit ganoon lang kabilis? Magagalit kasi yung kakulab nila na GMA Network. Tama ba? OLED TV. So, ibinahagi nga po ni LM Entertainment sa kanyang page itong tungkol sa story presentation ng Itbulaga para sa Father's Day. And ito nga po yung kanya naging komento. Paanong nasabing nalulugi ng Itbulaga? Ito nga po. At meron pa po silang ganitong kagandang story presentation na inihahayi na para po sa mga Dabricads. Ang TVJ Productions, halata pong hindi nagtitipid. Kita nyo naman po sa pinamimigay po nilang papremyo. Sa kanila pong mga ginagawa kagaya na lamang po nito. Hindi po ito yung unang beses, padalawang beses na po ito. Yung una, yung premiere night po nila sa tanghalian para nung Mother's Day, tapos ngayon naman Father's Day. Meron po ulit. Hindi po nagtitipid ang TVJ Production. So, saan ang galing yung nalulugi, yung Itbulaga? For sure, siyang malaking sampal po ito, lalo na sa mga bashers, lalo na po sa mga nagkakalat na lugi ang Itbulaga, lugin-lugi si MVP, na walang kinikita po ang Itbulaga, mababa ang ad rates, etc. Malaking sampal po ito sapagkat isa po itong matuturing na ebidensya na hindi po nalulugi ang Itbulaga. About naman dito sa sinasabi niya na nakiusap ang isang noontime show, isang programa for 1 month na ere sa isang channel. So parang showtime yung sinasabi niya, pero bakit beep tapos blank? Ano yun? And 1 month lang nakiusap sa OLED TV na ere. Totoo naman kaya ang chika na to na for 1 month lang? Para saan? Trial and error, susubukan lang muna kung magiging mabenta. Pero yung ratings nila na mula noong June 17, 18 na atin pong nabalitaan ay flop yung ratings, parang 0.01, tapos naging 0.02, and wala pa po akong ulit nakikitang ratings. Pero yun nga, sa kanila pong pag-ere doon ay hindi po mataas yung ratings sa All TV. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Mario Claridad, magandang gabi. Mautak talaga ang Channel 2. Kasi ilang buwan lang ang kontrata nila sa GMA, kaya naghanda lang sila sakaling mapaso at hindi na ma-renew ito. Ano yung plan na V? Ganon. May mga nababasa nga po akong kutob ng ilan pong kapamilya fans na marahil ito ang gagawin ng ABS-CBN. Kapamilya at kapuso na mukhang meron na daw binubuong plan B ang Showtime. Pero bakit? Maayos naman yung kanilang ratings, no? Kung sabagay, wala po tayong alam sa loob. Wala tayong alam sa mga nangyayari po sa loob. Syempre, doon naman po tayo nakabase sa ratings. And kung yun yung ating titingnan, parang wala naman pong reasons para umalis sila dito sa GMA. Pero na lamang kung talaga sinaseryoso po nila at nahihirapan po sila sa kondisyones ng GMA Network, kagaya na lamang po ng bawal ang pag-promote ng mga kapamilya shows, bawal ang mga kapamilya artist guesting, ganon. Kasi 'di ba puro kapuso na po yung nagiging guest nila.
So, yun lang naman po yung alam po natin. Yun lang po tayo involved. Alam ng publiko. Other than that, wala na. So, kailangan abang-abang na lang din talaga kung ano po ang mga susunod na mangyayari pagkatapos ng kanilang kontrata. Anyway, kayo ba? Ano po inyong comment patungkol dito? Just comment on below and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.